Kuya Pipes, pwede mag-pray ka? Sige, let's pray. Ama naming Diyos, na inyong tanay sa mga langit, minsan pa, Ama, kami dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taus-puso nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob at kabutihan, sa inyong pag-ibig, dakilang pag-ibig na iniibig sa amin. Na ano pat, sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang aming puso ay lubos ang karanasan ng kagalakan, nakasusumpong na inyong hiyas na katotohanan. Sa gabing ito, Panginoon, kami ay muling nagpapasakop, hinihiling ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu siyang magpapaunawa sa amin ng mga bagay na mayroong kinalaman sa inyong pagliligtas sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na inyong sinugo bilang aming manunubos. Muling pangunahan ng inyong abang lingkod, aming mahal na kapatid na si Epi, na patuloy niyong ginagamit, magbigay unawa sa mga pag-aaral na tuwi-tuwi na aming pinagdadaanan. Salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ang lahat po ito ay aming inihiling. Alang-alang po lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, isang magandang gabi dito sa New York. Magandang hapon dyan sa California. Magandang tanghali dyan sa Pilipinas. Si Ma'am Banji yata, busy sila sa simbahan nila ngayon kasi may seminar sila dun. Kaya baka hindi siya maka-attend ngayon. Titingnan ko kung may message siya. Si ano naman, si Brother Remuel, meron yata silang nagtanong siya kung nag-start na. Okay, so ngayon, nandito tayo sa Seven Seals. Not sure ko kung na-discuss natin ng maayos. I-review ko yung video na recorded natin. Hindi tayo nag-aral last week, di ba? Ng Thursday? Wala. Kuan lang yun, 144,000 lang yun. Oh. May meeting ka, kuya. Ah? May meeting. Mayroong kang elders meeting yata o board meeting? Oo. So, hindi natin napag-aralan yung second seal? Hindi nga, hindi. Pasok muna tayo dito sa third seal kasi ito yung hinanda ko. Tapos reviewin ko kung meron tayong record last week. So, ito na muna yung study natin. So, sa introduction ngayong gabi, pag-aaral, bago tayo mag-umpisa, binabati ko ang nandito lahat ngayon at yung mga makakapagpanood pa nito sa ating mga nagsusubaybay sa ating mga pag-aaral. So habang nakikinig tayo, pinagpe-pray nyo si Kuya Epi, Brother Epi, we need to acknowledge the presence of the Holy Spirit na siya talaga, lalo na itong mga symbolic ito. Marami akong pinag-check na mga pinag-aaralan ng mga iba-ibang sources sa internet. Talagang merong mga difference kagaya ng yung white horse ay anti-Christ, pero never ginamit sa Bible na yung anti-Christ ay nag-symbolize ng white. Pero ang nangyari kasi nito, pag pinag-aralan natin bakit hindi siya magiging anti-Christ, kasi hindi papasok yung kaaway na wala siyang purity. Hindi siya madudungisan kung dati na siya madumi. Tapos kasama nga dito yung mga ibang rapture, kagaya dito sa third seal. Sa mga pinag-aralan kong iba, meron ng kasamang famine. Pero pag binasa natin, kaya sabi ko basa talaga tayo ng Bible, tsaka tayo magre-research ng mga iba't ibang mga resources. Dito sa pale horse, yung pang-apat na kabayo, doon pa lang papasok yung famine. So dito sa black horse, walang famine. Ano? So ngayon,
mag-uumpisa tayo. Ano itong, bakit mga horses ang pinakita kay John? Ano ang significance nito? So titingnan muna natin ito ng konti yung symbolism ng bakit ginamit yung mga horses. By nature, nung panahon, siyempre mga kaharian yung mga nag-aaway ng gera, ginagamit nila talaga yung kabayo pang-attack. Ngayon, biblically speaking, ginagamit ito is to establish self and to preserve self. So horses are used to represent carnal strength or human strength. So kailangan meron tayong gamit nito para just in case may kalaban tayo, kaya natin silang ano Kuya Pipes? Anyway, so ginagamit ito ng mga tao sa self-preservation tsaka to establish kingdom. Meaning trusting self or relied on by the enemy of God. Usually yung mga attackers, mga offenders ng people of God, ito talagang gamit nila. Kaya lang kung naalala nyo yung istorya yung kasaysayan ni Elisha, na meron siyang alalay at nakita niya na maraming mga armies and horses na nakapaligid sa kanila. Anong sabi ni Elisha? Huwag kang matakot sapagkat yung kakampi natin ay mas higit pa sa kanila. Tapos nakita niya talagang grabe yung mga horses. So ginagamit ito. So merong sa enemies of God, meron din tungkol sa Panginoon. Pero dito titingnan muna natin Deuteronomy 17 verse 16. The king, yung pag-instruct ng Panginoon sa pagpili ng hari kung merong maghahari sa Israel. The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself. Sa Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Oh, di ba? So, yung some na sinasabi dito, yung iba na gumagamit dito, yung walang tiwala sa Diyos. So, to preserve themselves, to establish themselves, kailangan nila gumamit ng kabayo. At syempre, yung mga chariots, hindi yan aandar pag walang kabayo. Psalm 33:17, a horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, alam naman natin yung pag sumipa yung kabayo, kaya pag meron kang motorbike o kotse, sasabihin, 36,000 horsepower. Laging bida yung power ng horse. So sabi dito sa Psalm 33:17, a horse is a vain hope for deliverance despite all its great strength. It cannot save. Isaiah 31 verse 1, woe to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the multitude of their chariots and in the great strength for their horsemen, but do not look on the Holy One of Israel or seek help from the Lord. So, makita na kaagad natin dito kung ano ang oo. Pero ang general point ito ng gamit ng kabayo, Kuya Pipes. Hindi natin ito ina-identify sa kulay ng kabayo kasi diniscuss na natin yung white horse. Tsaka ewan ko kung na-discuss na nga natin itong red horse. Generally, ito yung gamit ng kabayo. Tapos, dito naman kumisang ginagamit din ito, individual horse is used as a negative image for the spiritually dull person as one who does not or cannot understand. May ibibigay ako na comment dito mga kapatid, ano? Ang everlasting gospel, the message of salvation, the righteousness of Jesus Christ, para yan sa lahat ng mga tao, lahat ng henerasyon. Pero yung Christian living, yung tuturuan ng tao paano mamuhay, paano sumunod sa Panginoon, hindi yan pwedeng ituro sa tao hanggang hindi pa nila tinatanggap si Jesus. Liliwanagin natin to, ano?
Kagaya niyan, tuturo tayo anong mga kainin dapat ng Kristiyano at hindi kainin, paano magsuot yung, basta kung ano yung Christian living na gusto natin ituro sa lahat ng tao, kagaya ng Sabbath, pag sinabi nating Sabbath sa Panginoon, mga spiritual na bagay, hindi siya pwedeng ituro sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. No? Ida-drive ko talaga ito ng heavy. Jesus is the Savior of all men, of all generations. Pero si Jesus, magiging example lang siya doon sa mga tumanggap na sa mga believers. Kaya hindi natin pwedeng ituro si Jesus. Tanggapin niyo si Jesus na Savior tsaka example. Kung minsan, bumabagsak tayo doon sa gusto natin ituro yung mga ganitong bagay kasi Christian. Ano? Kung minsan, member lang tayo ng denomination pero wala talaga tayong relationship sa Panginoon. Mahirap ituro yung Christian living kaagad. Kaya dito papasok ngayon yung horses ng yung tinatawag na spiritual dull person. Hindi pa niya tinanggap si Jesus. So ibig sabihin, it really takes the Holy Spirit to work in the heart, the mind, the soul of that person bago niya matanggap yung uh, instruction ng Panginoon, how to live, how to follow. Kaya yung ina-apply lagi, yung Sermon on the Mount, naka-address lang yun sa mga believers. Hindi natin pwedeng i-sermon on the mount sa public. Kaya wala tayong public evangelism na ang topic natin Christian living. Pag tumanggap ng Panginoon ng ang mga tao sa Panginoon bilang creator, savior and redeemer, doon pala sila papasok. Pwedeng pabasa ng ng Matthew chapter 28. Example ito, no? Matthew 28 verse 19 and 20. Tingnan natin yung format, yung process kung paano turuan ng Panginoon yung anong instruction niya. Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Okay, habang pumupunta kayo doon, nakalagay lang itong 4 na horses dito, liliwanagin ko, no? Nakalagay lang itong 4 na horses dito kasi ito yung 4 na horses sa first 4 seals. Ano? Pero hindi yung hindi natin ina-apply ito yung introduction natin tungkol sa mga kabayo. General information lang, ano? Andiyan na Matthew 28 verses 19 and 20. Yun ang available. Verse 19. Okay. Go therefore and make disciples of all nations, Mhm. baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Mhm. teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Yan. So, making disciples muna. Tapos, pag tumanggap sila tungkol kay Jesus, they will be baptized in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Doon na sila tuturuan ng lahat ng itinuro ni Kristo. Tayo, sa sobrang excitement natin, basta Word of God, ituro lang natin ng ituro. Kasi kailangan, sabi natin, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Pero yung context nun, yung Romans chapter 10, verse 17, na faith comes from hearing and hearing the Word of God, titingnan natin yung background nun, kung ano yung Word of God. Pwedeng pabasa Romans chapter 10, verses 15 and 16. Romans chapter 10, verses 15 and 16. Para hindi tayo malito dito sa message ng kabayo, no? Para makita natin ano yung word that produces faith in the life of the believer. Na nagpo-produce siya ng faith kasi faith comes from hearing the word of God. Go ahead, Karapi. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, Hmm? who brings glad tidings of good things. Mhm. But they have not all obeyed the gospel. Yan. Isaiah says, Lord, who has believed our report? Mhm. Yan ang 15 and 16. Pagdating ng 17, papasok yung faith comes from hearing and hearing the word of God.
So yung word of God that produces faith in the heart, in the lives of the believers, ay yung gospel. So pag pumasok na yung gospel, my prime, pause muna tayo for a moment. Nandito na yung asawa ko galing seminar from Santo Domingo ba? Dominican Republic. Hello, everyone. Kamay niya eh. Karating lang ni Francis Hello. Airport. Oo. Ano na nga yung sinasabi ko? Ayun. Yung faith that produces, yung word that produces faith is the gospel. Ano? Sana maliwanag yan. Kaya, sinasabi ko itong believing, Christian living, tsaka mga prophecies, kung minsan ginagamit natin yung prophecies sa public speaking o sa mga public seminar. Tingnan mo isa sa mga greatest evangelist ha, yung nagbibigay ng gospel message sa public, si Billy Graham. Kasi ang preaching niya, Jesus and salvation. Meron siyang tinutukoy kumisan mga how to live a Christian living pagkatapos niya nang naibigay yung gospel. Ganon din si Paul, yung pattern, si Jesus, mula kay Jesus, papunta dito sa mga disciples, lalo na yung mga writings ni Paul, nag-uumpisa sila sa gospel. Sa kanila ituturo yung Christian living. Kagaya ng Romans, the clearest gospel of all. Present ni Paul, chapter 1 hanggang chapter 11. Doon pa lang papasok yung Christian living. Ito yung problema, mga kapatid. Ang mga Kristiyano na talagang nagtuturo ng Christian living ay kumisan, puro na lang Christian living yung turo natin kasi mahalaga yung tinatawag na sanctification. Marami din Kristiyano na yung sanctification nga hindi magdadagdag sa ating kaligtasan, it will just manifest. So napupuro naman sila doon sa justification, salvation in Jesus Christ. Naghihiwalay, dapat magkasama ito. Justified, and then we will start a new life in Jesus Christ, being born again. So kaya dito, itong tinatawag na individual horses ang gamit, kasi kabayo yung topic natin. Dito pa lang siya papasok, yung ibang kabayo na individual usage and negative. Do not be like horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. So kailangan merong mag-guide. So dito ngayon papasok yung Holy Spirit. Sa mga tao by nature na nabuhay tayo sa Adamic life natin, it really takes the Holy Spirit. Pero magaling ang Panginoon because God is the champion of communication. Iba-iba ang approach niya. Merong radio, merong TV, ngayon may internet, pwede ka mag-YouTube, pwede ka mag-Facebook Live, iba-iba. So yung mga tao na dull in understanding the Word of God, papasok doon, ay narinig ko yan. Ngayon, maging aware tayo, mga kapatid, kasi faith comes from hearing and hearing the Word of God. Dito yan papasok sa tainga. Pag pumasok yan sa tainga, ipaprocess ng mind. Doon siya mag-uumpisa sa mind. Kung minsan, marami na tayong word of truth sa ating mind, pero hindi tapos ang biyahe ng Word of God. Magbabiyahe yan 13 inches mula dito sa ulo papunta ng puso. Yung biyahe na yan, hindi yan kasing bilis ng kabayo. Sobra pa ang bagal niyan sa lakad ng pagong. Aabot yan ng 20 years, 5 to 20 to 30 to 60 years. Kaya mahilig tayong maghanap sa mga tao. Itong taong ito, Kristiyano pero ganyan ang ugali. Kasi nagbabiyahe pa yung Word of God papunta dun sa puso. Kaya, number 1, hindi tayo maging judgmental. Number 2, maging matyaga tayo sa bawat isa. Lalo na sa mga kasama natin sa mga churches. No? Kasi iba-iba yung growth natin sa pananampalataya tsaka sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Peter, si Peter talaga si Paul pala nagbanggit niyan. To grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Si Peter mismo. Si Paul pala yung the love of God, the grace of Christ, and the fellowship of the Holy Spirit. Pero si Peter sa kanya yung grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Kasi kasama na nila si Jesus for 3 years and a half. Pero yung mindset nila, who will be the greatest in the kingdom of God. So after the cross, nung nakita nila yung pure message dun sa cross, doon pa lang sila na-convert. Na kahit sila patayin,
na naramdaman ni Peter na hindi siya karapat-dapat na ibitin siya ipako siya sa cross kagaya ng kanyang master. Kita nyo? So dito, so mga hindi pa nakakaalam, ginagamit itong mga horses individually in a negative aspect tung sa mga spiritually dull or spiritually dead person na hindi pa nila alam ang kalooban at mga instruction ng Panginoon. Proverbs 26 verse 3. Introduction pa nga haba na, no? A whip for a horse, a halter for a donkey, and a rod for the backs of fools. So dito yung gamit. Yan. Ngayon, dito tayo sa first seal, white purity. Itong church na to na in-establish ni Jesus through the apostles, yung doctrine doon, yung teaching tsaka practice ng Christian living was pure until the last disciple, John the Beloved. 100 AD. Pero itong timing natin dito mga kapatid, yung dates, approximate lang ito ha, hindi ito accurate. Sa history kasi ng Christianity, ito yung pinaka-main sa mga scholars na nag-research nito. Pagkatapos niyan, ito nga hindi natin sigurado kung napag-aralan na natin ito, yung na-present. I-check ko mamaya, no? Brother Lowen, kung na-record talaga natin itong second seal. So from 180 to 23 AD, yan yung second seal. Nagkaroon na ng persecution. Ngayon, ito namang papasok tayo ngayon dito sa third seal. Ito yung tinatawag na black horse. Nag-umpisa siya noong 323 AD. Panahon na ito nila Constantine the Great to 538 AD. No? So, dito mapapansin natin, kaya ang approach ng Revelation is by seven churches, 7 trumpets, 7 plagues, 7 bowls, ganon. So dito 7, makikita natin na magkaparehas itong seal saka experience ng ika-third church, yung Thyatira. Tingnan natin ha. Yan. Sorry. Pergamum. Yan. Pergamum, I mean. So 323, doon din sila nag-start to 538. Kita natin yung parallelism. Ano nangyari dito? Yung church yung second church nagkaroon ng apostasy, no? Yung I mean persecution kasi pure yung faith nila kay Lord. Tapos pinasok sila ng mga magagandang loob. Pero yung pala iko-corrupt. Ano? So yan ang nangyari dito sa second seal. Nagkaroon ng apostasy. Pagdating ng nagkaroon ng persecution. Pagdating ng third seal, dito na pumasok yung tinatawag na indulge. So, magaling yung kaaway. Bibigyan niya ng mahirap na buhay ang mga believers. Kung ikaw ay believer at mahirap ang buhay mo, sabi mo, mahal naman ako ng Diyos, nandiyan naman ang Diyos, pero bakit ang ganitong buhay ko? So ngayon, dahil rooted and grounded sila sa pure gospel, sa pure message, hindi kayang patigilin ng kaaway ang mga tao, ang mga believers ni Lord. So ang ginagawa nila, sa halip na i-persecute nila, sumakay sila, sumama sila. So dito ngayon, pumasok yung dito sa Pergamum. Ito yung third seal. Parang pareho sila, no? So, the indulged church. When Constantine accepted Christianity, he turned his kingdom into Christian kingdom. Kasi nag-pray siya na kapag manalo siya sa gera, talagang tatanggapin niya si Lord. Ay, nanalo siya. So ngayon, sumali siya sa magaling din yung pamamaraan ng kaaway, no? So, ang ending nito, persecution. So Christianity became now popular. Sikat na yung Christian. Kasi maging Christian tayo kasi kasama na sila doon sa government eh. So yan yung laro ng chess, church and state magkasama sila. So church, Christianity was now popular and allowances were made for the pagans
to become part of the church. So babayaran nila yung mga tao. So ma'am, di ba na pag-aralan natin yan nung isang araw? Ano ba yun? Anong araw yun na napag-usapan natin? Kahapon ba yun? Yung mamibigay ng pera, mamibigay ng bigas, mamibigay ng mga dilata para invite sa Bible study. Tapos pag na-invite sila, pasasalihin sa church, ibabaptize. Ito yung nangyari talaga. Makita nyo na? Oh. So allowances made for pagans, yung mga non-believers, to become part of the church. So the church indulge hindi lang yung membership, but indulge some pagan doctrines to make Christianity more attractive. Kung maalala nyo ngayon, kahit sa mga churches natin, yung mga program natin kumisan ngayon, gagawa tayo ng mga gimmick para maging attractive. Sa halip na guiding the minds to focus to worship God in spirit and in truth, and feeding from the Word of God, nagiging entertainment or theatrical na lang yung pagsasamba natin. Ano? So yan. Ngayon, pasok tayo dito sa third seal, the black horse. Ito ngayon yung tinatawag na apostasy. So from purity, nagkaroon ng corruption. So yung mind ngayon ng mga tao, karamihan na pumasok sa Christianity, they're in the process of turning their backs from the truth of the gospel from Jesus Christ. So dito, Revelation chapter 6, 5-6, verses 5-6, sabi dito, and when he, the lamb, naalala natin na siya lang, so yung lamb lang ang pwede magbukas, the lion of the tribe of David and the root of Judah. So si Jesus ito, no? When he, the lamb, opened the third seal, I heard the third beast. Ano yung third beast sa Revelation chapter 4? Di ba may 4 na beast? Lion, ox, like a man, and like an eagle. So dito, third beast, like a man. Ang sabi dito, come and see. And I beheld, and lo, a black horse. And he that sat on him had a pair of balance in his hand. Yung timbangan. Kita ninyo ito mga kapatid. Hindi lang maliwanag, pero makikita niyo dyan sa kamay. Meron siyang timbangan. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, a measure of wheat for a penny. So measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou hurt not the oil and the wine. Mga kapatid, itong oil and wine, napakahalaga nito. Ewan ko lang kung makarelate kayo sa sitwasyon natin ngayon, sa world economic situation ngayon. Hindi lang ito balita, reality, na magkakaroon ng shortage ng pagkain, ng supply ng pagkain. Ano? So, dito nakalink tayo dito sa third seal, kasi third and fourth magkadikit-dikit lang yan, pero ang present time natin ngayon ay nandito tayo sa sixth seal. Kaya lang lahat ito dumadaan para makita natin na ito interrelated talaga ito. So ngayon, isa-isa natin to: black horse, pair of balance, measure of wheat. So makita natin dito, apostasy, the opposite of white. So black turn into red. Ngayon, turning back from white. So black to white. Nandiyan yung mga verses, titingnan natin to isa-isa. So nandiyan yung black horse, meron siyang balance. Yung balance, 3 yan mga kapatid. Merong judgment, merong commerce or commercial or business, and then corruption. Alam naman natin mga kapatid, pag may business, kahalo talaga yung corruption dyan. Kaya, iisa-isahin natin to mga kapatid. Okay. So wheat and barley, ito yung main ingredient na ginagamit nung panahon para sa tinapay. So babalik na naman tayo, lagi nakalink ito kay Jesus. Yung tinapay na yan yung Word of God. Yung Word of God, yan yung si Jesus.
John chapter 6, present talaga niyan. Chapter 6 verses 48 to 63, in-explain niya na yung mga fathers nyo, yung mga ancestors nyo, pinakain ni Moises ng tinapay doon sa wilderness pero namatay din sila. Pero yung tinapay na doon, sabi ni Jesus, hindi yung galing kay Moises, galing yun sa langit, yung mana. Ngayon, nung dumating si Jesus, ito yung tunay na mana, ito yung tunay na tinapay para sa buhay ng buong sanlibutan. Pag sinabing buong sanlibutan, hindi yung sa present time lang, pati yung mga generation na nakaraan. Ganun ka makapangyarihan itong tinapay ng buhay na si Jesus Christ. So itong wheat and barley, ito yung main ingredient. Naalala ko kasi itong asawa ko mahilig to mag-experiment. Kita niya ng ano. So dahil nakatikim kami ng malunggay, ang tawag niyan, malunggay pandesal. So nag-experiment yung asawa ko ng malunggay. Ang ginamit na ingredient, puro malunggay. Pero masarap, kaya lang medyo mapait kasi nga yung maraming malunggay. Pero dito, wheat and barley. So tinapay. Ito namang wheat, ito yung baon ng mga gabayo. Tapos yung barley, yan yung pinakamura na pagkain para ibibigay sa mga kabayo. So hindi pwedeng yung nakasakay lang ang kakain. Kailangan may pagkain din yung kabayo. Pa-check nga natin ng 1 King chapter 4 verse 28. First Kings chapter 4 verse 28. They also brought barley and straw, Mhm. the proper place for the horses and steeds, each man according to his charge. Yan. So ipapakain nila yan sa kabayo. Ngayon, itong measure dito sa International Standard Version, ang tawag dyan ay ration. Sa Masbate, ang tawag niyan ration. Alala ko kasi yung lolo namin, as a family, meron tinatawag na corporation or corporation. Ang tawag doon, Mardeco, Maristela Development Corporation sa family. So, sinusuplayan kami as family, pupunta ka doon. Lolo, nung namatay yung lolo namin sa Chuyin, kukuha kami ng rasyon. So, rinarasyonan, sinusuplayan lang kami ng rasyon ng pera para pangkonsumo namin sa pang-araw-araw. So, yan yun. Yung penny, according to Matthew chapter 20 verse 2, ito yung sweldo nila for a day. Ngayon, yung oil and wine, ito yung pinaka-importante na gamit sa trabaho, sa bahay, sa mga gera. Ito naman yung nagre-represent ng biyaya ng Diyos na nagligtas at nagsusupply, nagme-maintain. Naalala niyo yung Luke chapter 10 verse 34, yung the Good Samaritan? Anong sabi ng Good Samaritan nung dinala niya sa inn, yung nasaktan na mama? Sabi niya, ako nang bahala dito sa oil and wine. It represents the grace of God that saved us and sustained us. Naalala niyo yung function ni Lord? Na yung function ng grace, yun ang nagligtas sa atin at yun din ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kagaya nito mga Bible study, kung anong spiritual gift natin, it really takes the grace of God. Jesus tasted death for every man by the grace of God. So kahit yung kamatayan ni Jesus Christ, it takes the grace of God. The grace of God is the power of God to execute His plans. Kaya, ang ganda nito mga kapatid, no? So isa-isahin natin ito. Yung mga nandito sa ika-fourth seal. Black, apostasy, opposite of white. Nakita niyo itong highlight na Jude 1:13. So yan yung mamaya sa Jeremiah 8:21 and 22. Ito sa Jude chapter 13, tungkol dun sa mga unbelievers na nakarinig na ng katotohanan pero ayaw nilang tanggapin. So ito yung sabi dito ng Panginoon. Raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever.
Grabe, no? Blackness of darkness forever. Reserved saan? Doon sa mga na nakaalam na ng katotohanan, and yet they willfully, deliberately, and persistently turn their backs from the truth of the Word of God. Yan yung Jude. Dinagay kong chapter kasi actually wala namang isang chapter lang talaga yan. Punta tayo sa Old Testament, Jeremiah 8:21 and 22. I weep, si Jeremiah, si Prophet Jeremiah, I weep for the hurt of my people. I stand amazed, silent, dumb with grief. There is no medicine in Gilead. Kaya meron kanta, there is a balm in Gilead. Dito nagtatanong siya, wala na bang gamot dito sa Gilead? Is there no medicine in Gilead? Is there no physician there? Why doesn't God do something? Why doesn't He help? Oh. Yan. So, yan ang nangyari sa Jeremiah. Talagang si Prophet Jeremiah is a crying prophet. Kaya mababasa natin yung ang tawag niyan, lamentation. Sa kanya yung lamentation. Tapos tingnan naman natin itong judgment. Yan yung yan yung apostasy, yung blackness. Dito tayo sa balance, yung dala-dala niyang dala-dala niyang timbangan. Judgment. Nandiyan sa Daniel 5:27, Jude, tapos commerce, corruption, tatlo yan. Tinitingnan natin itong mga nandito na mga wordings at kino-compare natin sa mga iba't ibang mga verses kung ano talagang function niya, anong context ng sinasabi nito. Ang una natin nagagamitin dito sa balance, yung judgment, ay Daniel chapter 5 verse 27. Naalala niyo si King Belshazzar? King Belshazzar? Nung hindi niya mabasa yung writings on the wall, kinabahan siya, pati yung mga kings and lahat ng mga officers, mga big timers ng mga tao, in-invite niya for that feast. Tapos nabasa nga niya yung writings on the wall. So kinabahan siya, nanginig talaga siya. Sabi ng magaling na asawa niya, huwag ka manginig, huwag ka matakot kasi meron yung lolo mo, yung tatay mo, hindi kasi nagagamit ng grandfather ang Bible yung your father. Pero actually, great-grandfather niya si King Nebuchadnezzar. Your great-grandfather, meron siyang slave na Hebrew. Nag-i-interpret, ipatawag mo. Pagdating ni Daniel doon, sabi ni, malakas pa rin ang loob ni Belshazzar Ikaw ba yung Daniel na slave ng tatay ko? Grabe, no? Pinatawag na tapos sabi ni Daniel, oo, kasi hindi namin mabasa ito. Pero kung mabasa mo ito at may bigay mo interpretation, bibigyan kita ng regalo. Sabi ni Daniel, sa'yo na lang yung regalo mo, ibigay mo sa iba, pero ibibigay ko pa rin yung interpretation. So, hindi kaagad binigay ni Daniel. Sinabi ni Daniel yung history ng tatay niya, si King Nebuchadnezzar. Pinakita niya na kilalang-kilala ni Daniel at kilalang-kilala na King Belshazzar, si King Nebuchadnezzar. At anong nangyari sa tatay niya. At the end of his life, ni King Nebuchadnezzar, he recognized God is the God of heaven, the almighty, all-powerful God, the only living God sa Daniel chapter 4. Pagdating dito sa verse 21 ng Daniel 5, sinabi ni Daniel, you, Belshazzar, you know everything, but you harden your heart. Di ba yan din yung nangyari sa mga Hudyo ng 34 AD by stoning Stephen? Ganyan. So ito ngayon, sasabihin ko sa iyo yung handwritings of the world. Mini tickle you for sin. Yung tickle, sa verse 27,
ininterpret ni Daniel. Yung meaning ng tikel, you are weighed. Ikaw ay tinimbang ngunit kumulang. You are weighed in the balances and are found wanting. Kulang sa timbang. Minsan mag-iikot tayo sa Pilipinas, ano? Merong mga nagtitinda ng mga prutas, ano, may sarili silang timbangan. Pag-uwi mo sa bahay, yung 1 kilo nila, pag-uwi mo sa bahay, kulang ng 1 kilo. So, pagdating dito sa tinatawag na timbangan, may kulang. Naalala nyo si Job? Anong sabi ni Job? Mamaya, mababasa natin. So, ito yung background ni Daniel na tinitimbang. Ibig sabihin, God is examining your life. Binigyan ka ng pagkakataon, but you would not. You hardened your heart. So, tinimbang ka. Yung buhay mo, hindi tumama. You fall short into God's way, God's instruction. Yan yung judgment. Actually, yung church may judgment din. Nandun sa Revelation chapter 11 pa yun. Ano? Punta natin si Job. Sa bigat ng pinagdaanan ni Job, umabot ang issue ni Job, na pag-aralan natin to, no, sa Laodicean. Yung iba narinig nyo na, pero napag-aralan natin yung case ni Job. Sa sobrang pinagdaanan ni Job, walang issue ang kanyang pananampalataya. Talagang tapat siya sa Panginoon. Ang issue sa buhay ni Job is righteousness. Matuwid ba si Job? Matuwid. Kasi ang Diyos mismo ang nag-declare that Job is righteous. Ang problema ni Job, hindi yung righteousness. Ang problema ni Job, saan galing yung kanyang righteousness? Saan galing? Kaya napakahalaga na makita natin dito, kahit prophecy yung pinag-aaralan natin, ang source ng liwanag ng buhay at pamumuhay natin ay nandun pa rin sa biyaya at katuwiran ni Kristo. So umabot si Job sa punto na kahit yung kanyang mga kaibigan ay tumahimik na, tumigil na, kasi wala silang makitang kasalanan ni Job. Because Job was righteous in his own eyes. So dito sa chapter 31 verse 6, sinabi na ni Job, let God weigh me in honest scale. Timbangin ako ng Diyos sa timbangan na walang daya. Grabe, no? So, may issue sa pananampalataya? Walang issue sa pananampalataya. Ang issue, yung katwiran na kanyang pinanghahawakan. Ang gusto niyang ipaabot, hindi lang doon sa mga kaibigan niya, kung hindi pati sa Diyos, kahit Diyos mismo, kailangan niya malaman na ako ay matuwid. So para malaman niya, timbangin niya ako kagaya ng sabagay, wala pa si Belshazzar nung panahon ni Job eh. Pero dito ginagamit yung tinatawag na balance. Yung timbangan. Sabi niya, let God weigh me in honest scales, and He will know that I am blameless. Kita niyo yung approach niya sa Panginoon, malalaman. Ang ibig sabihin, sa ganitong pangyayari sa akin, hindi pa alam ni Lord. Ngayon, bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gamitin niya ang tamang pamamaraan. I-judge niya ako. Yung judgment eh. Yung timbangan, it represents judgment. I-judge niya ako. Sayasatin niya ako. At doon pa lang niya malalaman na talagang wala akong kasalanan. Grabe, ano? So yan mga kapatid. So yan yung judgment. Daniel chapter 5:27 and Job 31 verse 6. Punta tayo dito sa commerce or commercial or trade or business. Umpisa natin yung Jeremiah 32 verse 10. Sabi dito sa Jeremiah 32 verse 10, I write in a scroll and seal and cause witnesses to testify and weigh the silver in balance. So sa business, kailangan may selyo, may mga testigo, at dadaan sa tamang proseso. Yan yung weighing the silver in balance. So business, ano? So meron akong $100, tapos meron kang mais na binebenta tig $20, bibilhin ko yung mais mo ng $20, tapos ang ibibigay ko sa iyo na pera ay 100.
Sa akin na yung $20 mo na mais at susuklian mo ako ng $80. So yung value ng isang mais plus $80 ko, equivalent to $100. Nandyan pa rin yung tamang balance. Ano? Diyan pa rin yung tamang weight. Yan yung commerce exchange of commodity. Kung may sapatos ka na $50, meron ako $100, ganun din. Bigay mo sa akin yung sapatos, bigay ko sa yung 100, suklian mo ako ng $50. Parehong value. Okay? Ngayon, puntahan natin ito. Saan galing ito? Itong business na ito na, kasi sa business, tama na maging honest tayo sa business. Pero dito sa mundo kasi, talagang ang business, para kumita, kailangan merong kasama yan na corruption. Kaya pupunta tayo sa corruption mamaya. Dito muna tayo. Anong source nitong business na to? Ezekiel chapter 28 verse 6. Puntahan nyo yung ibang translation kasi kung may ano kayo, kasi nandiyan na, nasa internet time tayo, madali lang maghanap eh. Yung Ezekiel chapter 28 verse 16, sa iba't ibang translation, merong commerce, merong trade, basta yung iba business ang tawag. Dito tinutukoy si Satanas sa Ezekiel 28 verse 16, your rich commerce, your rich business. Kung sa Tagalog, yung asensado mong negosyo. Ano nangyari? Led you to violence. And you sin. So, I banish you in disgrace from the mountain of God. Ano yung mountain of God? That's the place of God, Zion. I expelled you, Almighty guardian, from your place among the stones of fire. So dito nag-umpisa yung business ni Satanas ng pandaraya. Kaya hindi natin hindi natin mapigilan na pag-business, meron talagang corruption. Kaya papasok tayo dito sa corruption. Kaya itong kabayo na itim, na apostasy, merong balance. Ang nangyari dito, ninegosyo na ng mga church leaders yung kaligtasan. So para sila maligtas, sa pangalan ng Diyos, kailangan nila magbayad. So yan yung apostasy. Tumalikod sa tunay na turo ng Diyos. The grace that save us is a free gift. Pero ginawa nilang negosyo. So pumunta tayo dun sa corruption na karugtong pa rin itong timbangan. Corruption. Proverbs 11:1. English Standard Version. A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. So natin dito yung isa lang yung tinutukoy dito, timbangan. Merong timbangan na may daya, merong timbangan na tama. So a false balance, a false weight is abomination, unacceptable to God. But the just weight is His delight. So kung meron tayong business, tapos just yung patakbo natin, the Lord is delighted. Amen mga kapatid? Yan. Isa pa. Proverbs 20 verse 23. Contemporary English Version. The Lord hates dishonest scales and dishonest weight. So, don't cheat. By nature tayo ng mga tao, mga kapatid. Walang exempted dito. Ang gusto natin lagi na, lalo na pagdating sa mga business, ang gusto natin lagi makaisa. Tingnan mo yung mga inchik. Dati sikat na sikat yung sound system ng Japan. Pag sinabi mong Sony, Panasonic, pagdating sa mga sound system, mga electronics, sikat talaga yung Japan. So, pag binili mo yan, hindi yan basta-basta masisira, matagal. So, yung ikot ng pera, matagal din kasi quality yung ginawa nila. Yung inchik, nakita nila yung pinaka the best na business. Gagawa sila ng mumurahin, hindi siya quality, pero mura, affordable. So bili yung mga tao, ay nasira agad. Bibili na naman bago. Kaya uso yan dito sa Amerika yung 99 cents. Di ba Kuya Pipes? Boom yan. Papatayin
kaya lang pinasok naman sila ng Walmart. Pero itong mga Walmart talagang tumitiri ito kasi sa mga highway sila bumibira eh, yung mga nagbabiyahe. Eh alam mo ang highway dito sa Amerika hindi maubusan eh. Kami nga pupunta doon sa Walmart. So ayun. Pero pag sinabing 99, hindi ko na alam kung 99 cents pa rin ngayon Kuya Pai pagkatapos ng pandemic. Parang nag-iba na yata sila. Pero basically, yun ang yun ang trend nila. So, bumili ka ng cellphone na mumurahin, masira agad, bibili ka na naman. So, mas malaking kita. Pero kung bibili ka ng mga quality sa mga consumer, pabor yun kasi hindi ka gagastos eh. Pero doon sa mga nagninegosyo, malulugi ang negosyo kasi mahina yung ikot ng pera eh. So yun, doon sila nahuli ng mga ibang negosyante. So dito, ang sabi ng Bible, the Lord hates dishonest scale, dishonest weights, so don't cheat. Anong cheating dito? Bakit anong connection na itong corruption, yung balance dito sa apostasy? Apostasy kasi yung purity ng message ng Panginoon ng salvation, we are saved by His grace, ginawa ng negosyo. Kaya maraming nagtitinda. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus na bakit niyo ginawang palengke yung bahay ng aking ama? Ginawa ng negosyo yung simbahan. Doon pa lang, nung purity pa lang yung panahon pa ni Jesus, nandun na yon. Pero nag-boom ito nung panahon ng third seal, yung sa Pergamos. Nag-umpisa yan yung pinaka pivotal time ng negosyo ng kaligtasan ng simbahan. Kasi dumami na nga yung tao eh. Pati pagan nagka-convert, nag-i-enjoy sila sa Word of God. So itong mga negosyante na to sa relihiyon, gagamitin yung Word of God. Kaya ngayon, uso pa rin yan. Ang tawag niyan ay prosperity gospel. Huwag kang mag-rebuke, huwag kang mag-instruct, huwag kang magsaway. Kung may mali na turo dyan, pabayaan mo lang kasi baka matisod, baka hindi nasisimba. So paringin mo lang ng pag-ibig, puro pag-ibig ng Diyos. As much as totoo yung pag-ibig ng Diyos, doon sa pag-ibig na yan, kasama yung instruction at pagsaway. Pero hindi na natin masyado marinig yung saway kasi takot tayo na masaktan yung tao, ma-offend, baka hindi nasisimba. So tuloy-tuloy na lang. So ang ginawa ng ngayon mga tinatawag na prosperity gospel, mga kapatid, maging tapat tayo sa Panginoon. I-bless talaga tayo ni Lord. Kita mo naman yung buhay ko ngayon. Kita mo si ganito. Lahat ng testimony, puro totoo nandyan. Pero yung lifestyle nila, yung way of life, titingnan natin kung naging sang-ayon at nakasangguni sa Word of God. Pandadamit, mga pagkain, pamamaraan ng pagsamba. Kasi takot na tayo magsaway. So yan, nangyayari pa rin yan. Kaya itong message na to, hindi lang to history. Actual din na pangyayari hanggang ngayon. So pasok yung balance na hawak nung nakasakay doon sa itim na kabayo sa present word of God that the Lord hates dishonest scales and dishonest weights. So don't cheat. Isa pang corruption dito sa Amos chapter 8. Kung anong ginagawa ng mga tao. Hear this, you who trample on the needy and do away with the poor of the land, asking, when will it new moon be over, so we may sell grain and the Sabbath? Kasi yung Sabbath day is Sabbath of the Lord. Naalala ko talagang victim tayo dito lahat. Dito, lalo na dito sa Jackson High, sa church namin. Sabbath yan, nagwa-worship ha. Before the worship or after the worship, kahit Sabbath pa, pag merong boxing si Pacquiao, nagpaplano na yan saan tayo manonood ng Pacquiao mamaya. Kita nyo yan? So itong mga negosyante dito, kailan ba matatapos ang Sabat? Kailan ba magsasunset? Kasi kailangan na natin. Doon sa meron nga akong joke doon na kasi yung simbahan ng isang kasama namin dito, naitayo doon sa may aakyat ka bundok hili. Aakyat ka. Ngayon, doon sa simbahan, nandun na sa taas ng bundok yon, meron pang mas mataas ng bundok. So pag alas 3, kasi ang AY alas 4 So alas 3,
natakpan na yung araw ng bundok. So sunset na yon. So yung mga iba, hindi na-attend ng AY, ng Adventist Youth Program. Kasi magbi-business pa sila. Exactly talaga itong word ni Lord eh. Kailan ba yung new moon matapos? Kailan ba yung Sabbath matapos para kami ay makapagbenta na ng aming ibebenta? Nandito yung word na wheat. Kasi napakahalaga niya ng pagkain eh. So we can reduce the measure while increasing the price. Ayan na oh. I-reduce nila yung quantity, pwedeng quality ng isang item, pero i-increase yung price. Ngayon, magkano nga yung yung dryer ngayon ng quarter? Ilang minutes? 5 minutes na lang. Dati 10 minutes, tapos nag 8 minutes, tapos nag 6 minutes. Ngayon, isang quarter is 5 minutes na lang. So, i-reduce yung time, pero mag-i-increase yung pera. Dito sa mundo, because of the commerce na inintroduce ni Satanas dito sa sanlibutan, victim tayo niyan lahat. Ang gusto natin lagi makaisa. So, itong mga religious leader na namatay na yung mga Hudyo, tuloy-tuloy, puro mga pagan leader na itong mga naging Kristiyano. So, yung background nila, puro pagan, di ba? So, hindi na nakita yung value ng pag-worship at pagiging sincere, pagiging honest sa pagsamba sa Panginoon, ginawa na yung pananampalatayang negosyo. So, when is the Sabbath be over so that we can market? We can reduce the measure while increasing the price and cheat with dishonest scale. Ano yung sabi dun sa Proverbs 20:23? The Lord hates dishonest scale. Dito, ang practice ng bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos ito. Kaya sa Masbate ang tawag niyan, Kurarat, si Prophet Amos. Talagang ano sa Tagalog yan, yung hindi rindi, yung bigong-bigo. Si Prophet Amos, sabi ng mga church members, sana matapos na mag-sunset na para makapagnegosyo na kami. So ano pang gagawin nila? Hindi lang dun sa wheat. We can buy the poor with silver kasi gagawin nilang slave, gagawin nilang tauhan, and the needy for a pair of sandals, and even sell the chaff. Grabe, no? Yung chaff lang, ibebenta pa nila. Ngayon, yung mga tao na mga pulubi, i-exchange lang nila ng pair of sandals. Kasi wala namang sapatos nun eh. So, syempre, mainit, maalikabok. So, gusto mo ng sandals o ito? So, exchange yung sandal dun sa tao na pulubi. Grabe, no? Yan. So, dito mga kapatid, bago tayo matapos, black represents apostasy and corruption. Apostasy, tumalikod sa katotohanan, at ang resulta niyan, kasi hindi ka na namumuhay sa katotohanan eh. Wala ka ng guilt kahit gumawa ka ng hindi tama. Yan ang tinatawag na corrupted. So black represents apostasy and corruption. The opposite of white, purity. Yung binasa natin sa Jude 1:13 and Jeremiah 8:21 and 22. So in this time, dark errors, superstitions. Alam niyo yung superstitions? Isa yan na sikat sa Pilipinas. Huwag kang magpuputol ng kuko sa gabi. Huwag kang magwawalis pag may patay. Tapos huwag kang maligo kung may patay. Marami tayong mga superstition. Huwag kang magpapalabas ng pera sa gabi. Yan. Ngayon, meron silang bagong superstitious na in-check na huwag kang papatay ng manok sa New Year kasi yung manok lumilipad, baka lumipad yung swerte. Huwag kang mabibigay ng pera sa New Year kasi matatanggal yung swerte ng pera. Basta yun ang mga pamahiin na tinatawag. Ano? Ngayon, kasama dyan sa superstition, yung pagbabalik ng patay. Halimbawa, namatay ako in 40 days. Dito muna ako, hindi pa ako alis bago ko pumunta ng langit. So maraming pumasok na mga hindi tama mula sa salita ng Diyos at mga turo ng tao. Yung pabilib o sa ganitong buwan, sa ganyang buwan, huwag kayong magganito ganyan kasi lahat yan. And pagan practices, tinake over na. So ngayon mga kapatid,
pag sinabi mo sa church na huwag tayong mag-celebrate ng Christmas ng December kasi pagan ito. Meron ng bagong turo ngayon na ang unang nag-celebrate ng Christmas talaga ay mga Kristiyano. Maririnig mo yan sa mga nagtuturo. So saan ka pa? Ayan, pagan practices were established in the church. So paano natin ito ikakambyo ang katotohanan? It really takes the revival of the pure gospel sa bayan ng Diyos to go back to the truth, the word of God, mag-aral under the guidance of the Holy Spirit, kasama natin lahat. So pag may mali ang turo ni Brother Epi, wala ito sa Bible, hindi ito. So i-check agad. Di ba? So as shown above, balances symbolizes judgment, commerce, and corruption. The church leadership made themselves the judges for men. Hindi na sila naggagawa-gawa ng mga judges do sa government. Yung mga church leaders, sila na yung nag-take over. Kaya makikita mo yung pagsama ng church and state. So pagdating ng 538 AD, dito na pumasok, binigyan ng authority, actually before 538 pero naging official ito, nung binigyan ni King Clovis yung Rome, yung Pope ng Rome, ng authority na hindi lang siya religious leader, siya pa rin yung magiging political leader. Nakuha natin mga kapatid? So the church leadership made themselves the judges of men, involved themselves in worldly business, worldly commerce, and became corrupt. So, in order to maintain their authority, para manatili, ang tawag natin yan sa politika, sa mga politics, mga politicians, political dynasty. Para hindi tayo alam mo, ako ngayon ang mayor o governor o ano, dapat yung mga anak ko, kamag-anak ko, tayo para hindi tayo mahaluan. So dito, in order to maintain their authority, the corrupt church began to withhold the word of God para wala na magsaway. You can do whatever you please, whatever you want. Wala nang bawal-bawal. So they withhold the word of God from the people. Tinago nila yung mga Bible. In this period of time, there was a famine for the word of God, and spiritual life could only just be maintained. So, wag na kayo mag-aral ng Bible, wag kayo magbasa. Kami nang bahala sa inyo kung anong gagawin nyo. So, a penny, a day's wage, could only buy a measure of wheat. 1 day ration. Limited. Ang tawag ito, limited edition. So, 3 measures of barley. Yung pagkain ng kabayo. Total, barley naman, pagkain naman hindi so itilas sa kabayo. Pwede nang maghati na kayo ng kabayo. Though the church leadership had no care for the flock. Ito yung ending ng study natin ngayon. Jesus Christ, the bread of life, was mindful of them. So a voice from heaven declaring that God's healing grace sa pamamagitan ng oil and wine ay patuloy na available sa kanila. Ano? So a remnant preserve the truth in the midst, in spite of the deepening spiritual darkness. Kaya ngayon, meron tayong ninanamnam na salita ng Diyos dahil sa mga remnant faithful word of God. Amen mga kapatid. So i-check ko itong red horse kung napag-aralan na natin do sa video ni Brother Lowen. So next week, ang pag-aralan natin naman yung pale horse verses 7 and 8. Okay, so dito natatapos yung ating black horse study, the third seal. God bless us all mga kapatid at patuloy tayong mag-aral. Baka meron kayong mga bagong discoveries, i-share lang natin. And we may continually grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Love the truth. Learn to love the truth, the Word of God. Huwag tayo masatisfied kung sino-sino nagtuturo. Maganda yung iba't ibang pinapakinggan natin para makumpare natin. Pero ang measuring stick lamang ng katotohanan na dapat magkaroon tayo is the Word of God. Wala nang iba. Hindi si Brother Epi, hindi si kung sino dyan na nandyan sa internet. Always check it with the Word of God. If possible, use
different translation sa mga wordings. At wag lang doon sa isang word, titingnan mo yung buong context. Okay? So God bless us all mga kapatid. Dito natatapos ang ating study ngayong gabi. Amen. May tanong ako, Kuya Epe. Sandali lang ha. Go ahead. Tama Kuya Pipes. Sa third set, fourth set, di ba? Yung apostasy dito sa letter C. Pero dito sa taas letter S. So sige. Ano yung Lowen? Yung sa third set at fourth set, di ba, yung mga remnant ay kasama din yung Waldensians doon na panahon na yun. Oo. Then, ang Waldensians. tanong ko lang, may documentary kasi nag-claim na sila yung mga Jewish Christian na nung panahon ng Roman na inatake yung Kwan, sila yung mga grupo na yun? Or tama ba yun? Or Kwan pa yun? Claim lang yun? Originally galing sila doon. Pero sa salin lahi na nag-iba-iba na. Pero yung most of the time yung pananampalataya talaga nila, yun pa rin. Kasi yun doon mga lahi ng mga, yung mga Jewish na Oo, yun ang original ano nila. na tas nagtago na doon sa sa bundok Italy yung Waldensians, Oo. the remnant. Tama yan. Kaya pag binasa natin yung Revelation chapter 12, doon natin makikita yung mga remnant na yon na pinaghandaan ng Panginoon sa wilderness. I-feed sila ng Panginoon doon sa Revelation chapter 12. Tsaka hindi lang yung Waldenses, may mga iba-ibang grupo. 3 grupo yan, 3 o 4. Nakalimutan ko yung mga terms kasi ang hirap. Kaya ako natatandaan yung mga Waldenses kasi sila yung pumunta dito sa Amerika noong 1600. Yan sa Mayflower. Di ba Kuya Pipes? Yung meron yung sa Kwan din, yung sa Ireland ata, at saka meron din sa malapit sa Sweden ba yun, mga grupo. Pero ang una sa kanila, Waldensians, late na yan sila. Ewan ko lang kung tama ako. Tapos doon, May mga iba pa. Kalimutan ko yung term. Pag napag-aralan natin yan sa Revelation chapter 11. Hahanapin ko kung anong term ng grupo nila. Minaalala kanya Kuya Pipes? Hindi lang itong Waldenses eh. believe ko kasi kahit kamatayan, pasukin na basta mas spread lang yung gospel. Oo. Bago sila ipalabas yung sa wilderness, nag-study muna sa Bible kasi may Bible sa nakuha eh. Study nila. Correct. Magkuha sa ng mga text na kuan, itago nila. Kung makita nilang, kunwari sa mga negosyo, pag makita lang interest ito sa gospel, i-share nila. Pero, Or minsan, tas tinuturuan sa na huwag magsabi kung saan ang taguan nila, kahit mamatay sila. Parang mga basta ganda ng pamuhay na grabe. Release sa pagkamatay sa pangalan ng Diyos. Kasi yun, panahon na yun, malakas na yung corruption sa yung gospel tinatago na eh. Pero sila, kahit kamatayan. ang nangyari kasi nung panahon pa lang ng first church, yung doon sa Rome, almost lahat ng Rome converted sa gospel. Yung panahon ni Jesus at disciples hanggang sa 100 AD, hanggang papunta ng bago mag 300. Halos tinake over na ng Christians yung Rome. Kaya nga pasok yung corruption, tapos pagkatapos ng corruption nandoon yung persecution kasi hindi nila makaya. Pero ang nangyari kasi, magaling din si Lord eh. Kahit pumasok yung mga pagans sa Christianity, nandun yung ownership eh. Kaya lang pumasok nga yung corruption, ay talagang nawala na yung purity kasi kailangan ma-maintain yung business nila. Hindi nila kayang i-persecute kasi the more na pina-persecute nila, lalong dumadami yung mga testimonies. Pwede pabasa ng Revelation chapter 12 verse 11, Kuya Pipes? Or Kuya Rafi, depende kung sinong Revelation chapter 12 verse 11. They follow the Lamb wherever he goeth. 12 verse 11. Oh, and they overcame him by the blood of the Lamb And and by the word of their testimony, and they did not love their And? lives to the death. Yan ang prophecy na nakita ni John the Revelator na darating itong panahon na itong reproduction ng everlasting gospel, they will learn not to love their lives even to death.
They remain virgins. Kailan natin napag-aralan yung virgins? Nung Tuesday, ano? Nung Tuesday. 144. Oh. So, they remain virgin, they remain faithful kahit patayin sila. To them, life is not an issue kasi alam nila meron na silang blessed assurance of eternal life in Jesus Christ. So they were not afraid, they're not concerned of those people who will kill the flesh and blood. Ang concern nila sa Lord. So talagang pag na-revive itong pure gospel, ito yung i-reproduce ng God's grace sa buhay ng mga tao. Ito yung magiging 140, ito yung 144,000. They love more the truth of the word of God than themselves. Kaya grabing ganda mga kapatid. So, dito sa study natin, i-encourage ko kayo doon sa mga materials na binibigay natin, double check it with the word of God. Double check it. Kaya, meron tayong isang kapatid na minsan sumasama dito, si Brother Joel, nag-message yata kay Robert. Na yun nga si Brother Epi pag mag-present, maraming Bible text. Kasi, ayaw ko magbigay ng mga message na walang hindi backup ng word of God. Kaya kung mapapansin nyo, iba-ibang mga translation ginagamit ko para yung ibang translation not for study but for us to relate yung sa word na ginagamit. Ano? Anyway, tapos na ako nag-present, Kuya Pipes. Kayo naman. ako pa rin nagsasalita. Kuya Rafi. Thank you, Brother Lowen. Talagang actually hindi lang yung Waldenses, may iba pa. It starts with letter B or letter A. Albigensis. Oo, yan, Albigenses, yan, oo. Sounds familiar. Tapos yung mga reformers ng katulad ni na sina Wycliffe, sina Huss, si Jerome, Wesley. Wesley. Yung Wesley yan yung... Garfield. Oh. Oo, yan. Tapos ang yung pinaka-father ng reformer si Luther. Martin Luther. Mga pari naman yan eh. Halos halos. Oh, mga Catholic Christian. Yung dalawa sinunog si Huss tsaka si Jerome. Yan yung turning point sa akin yan, yung nabasa ko sa Great Controversy. Si Huss tsaka si Jerome. Kumakanta sila habang sinusunog? Si Huss talagang hindi siya kumakanta, talagang Nagre-recite? oo, nung una ang nangyayari sa kanya, tumalikod muna siya, takot siya mamatay eh. Pero nagsisi siya. Tapos nung magsisi siya, naramdaman yung iniiyakan ko yan eh. Ito maalala ko. Mabasa mo doon sa The Great Controversy, binigay ko kay Kuya Rafi. Iniiyakan ko yan nun. Hindi naman ako mahilig magbasa nun eh. Pero nabasa ko yung mga pari, sinunog oh. Sabi ko, grabe naman to. Tapos si Jerome, pareho sila sinunog. Kasi gusto ng leadership, bumalik sila. Talikuran nila yung, sabi naman nila, kung mali yung nakita namin from the Bible, babalik. Kung mali yung nakita ko from the Bible, babalik ako. Wala eh. Di Anong ba sabi ni Luther nung pinatawag siya? Si Martin Luther, I can do no other eh. Grabe. Grabe yan sila eh. Mga pari yan. Talagang martyrs. Ginamit sila. Oh. Si Has at Yun ang- saka si Jerome ang isa din sa kanila yung controversy nila kasi dapat Latin lang yung Bible. Kinonvert na sa local language. Naintindihan ng mga local ngayon. So dami nang kumukontra. Yun ang isa sa kanila issue sa kanila. Kasi sa German tsaka English kasi dapat Latin lang para sila lang makintindi at hindi maintindihan ng iba. Nilagay na sa local language. Ayun. Tapos dami nang nag-iba ng grupo. Doon na ang sinunog sa isa sa number 1 na kanyan na issue na Yan kasi ang importante mga kapatid sa pag-aaral ng Bible. Kasi pag, halimbawa sa sermon, sa simba natin, pag mag-sermon, naririnig mo lang yung sermon, nabibless ka.
Pero pag study tsaka discussion, nakakapag-open ka kung meron kang tanong. So yun ang nangyari sa kanila nung translate nila yung mga words. Naintindihan ng mga tao ngayon, na-open yung understanding nila, of course, to the work of the Holy Spirit. Sabi, ito pala yun. So, ang mga tao kasi, kahit anong sabihin natin na corrupted tayo because of sin, because the Holy Spirit is much more powerful than anything else, i-convict, kaya the Holy Spirit will convict us the world of sin, John chapter 16, 8 to 11. The Holy Spirit will convict us the world of sin and righteousness and judgment. Pag mag-yes tayo doon sa convicting work of the Holy Spirit, doon tayo matatransform, mag-umpisa yung ating new birth experience. Kaya, matindi talaga mga kapatid ang Panginoon. He really loves. Kahit nagkaroon ng corruption, apostasy, yung oil tsaka wine, provided pa rin ni Lord through the Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit is oil. Tapos wine. Anong wine? Sabi ni Pablo, huwag kayong magpakalasing sa wine, magpakalasing kayo sa Spirit. Siguro ito yung experience natin. Lagi tayo nagiinuman ng Holy Spirit. Word of God sa Bible study natin. Any more comments, Kuya Rafi? Meron ka ba, Ate Nets? Hindi ba natin pwedeng i-compare yan dun sa yung harlot na pinag-aralan natin the other day, the other night? Parang kwan din di ba? May sinasabi doon na yung harlot ng anak, may mga daughters. So, Yan na yan. meron kasi tayong mga sinasabing mga Kristiyano, but we are shortchanging those who are supposed to hear the word of God. Yung itinuturo yan, pinag-usapan natin, puro mga corrupted, kulang-kulang, may tinatago, may sinosobrahan, may ginagawa pang negosyo, di ba? So, lahat ng seremonyang dadaanan mo, may bayad. Hanggang sa mamatay ka, may bayad. Ganon. Nagkaroon ng, ayun nga, yung pinag-usapan natin, corrupted yung mga tinuturo. But, titingnan natin, these are the people who are claiming themselves to be Christians. Ginagamit nila yung pangalan ng Diyos, and yet, iba naman ang tinuturo nila, which is to satisfy individuals' interest. Para bang yung flesh, yung satisfaction of the flesh, di ba? Not only about lust, but satisfaction of the flesh, kung ano ba yung masasatisfy yung gusto ng tao, ng katawan natin. Money, ganyan. Comfort, sex, everything. So, yun ang nakikita ko na challenge sa atin. Maraming mga Kristiyano na nagtuturo ng kulang-kulang, ng hindi tama. So, talagang dapat babalik tayo sa Bible to really check. Kaya sinabi ni Brother Piper, talagang kung babalik talaga tayo sa Bible as a point of reference. Hindi din as a point of reference na sinabi ng somebody who is in authority. Amen. Ganda ng observation mo. Di ba nabanggit natin si Martin Luther kanina? Sumulat siya ng libro, yung 95 Theses. This is Di ba? Yung 95 Theses, yan yung ina-address yung mga issues ng Catholic Church. Bagaman siya Catholic, gusto niya yung reformation sa loob. Nakita niya yung mga mga discrepancies na ang naging basihan niya bandang uli yung the Bible and Bible alone. Sa kanya yung sola escritura Sola, ano yan? Sola escritura, sola fide. Wala pwede. Sa kanya yan Siya. Oo, sa kanya yun. Wala gloria. Tapos ano pa yung isa, yung Simul Justus et Peccata.
Mm. Et peccator, sa kanya rin yun. By, ano yun? By faith alone. Oo. Sola fide. Sola Sola fide, fide. Oh. scriptura, sola gracia, sola gloria. Yan yung mga discoveries ni Martin Luther. Oo. The five Diyan sola. nag-umpisa yung paghahati nung tinatawag na Catholic tsaka Protestant. Si Mm. Father of Reformation si Martin Luther eh. Oh. Pero hindi na siya nakabalik kasi hindi niya na mababalikan eh. Hindi niya pwedeng balikan yung errors ng main church. Diyan nag-umpisa yan. Ngayon, pag pinag-uusapan na tungkol sa ganyang yung religion na, diyan na yun nangyayari yung kapi-kapi. Pero dapat talaga maging open lahat. Walang religion na pwede magkuhan eh, di ba? Kung ano lang talaga yung totoo. Namatay nga Walang yung mga pare, pinanindigan nila yung nasumpungan nilang katotohanan eh. O pero si Has tsaka si Jerome, namatay naman silang Katoliko pa rin. mm, Pero it's not about the religion, it's about the truth. They totoo. died for the truth. They died for Christ. Yun ang kwando, yun ang talagang bumubungat doon. Oo. Kung mababasa mo yung story nila, talagang iiyakan mo yun. Para ka nanonood na sini, sinusunog sila eh. Talo yung sini doon. Pero hindi ko alam na nangyari sa akin nun eh. Lasenggo ko nung araw eh. Binasa Hindi mo ko, yung Great Controversy. oo, hindi naman ako interesado sa mga religion nung araw. Kasi manginginom nga ako eh. Mas gusto ko pang kasama yung mga nagiinuman dyan eh. Yung sa Mason, Kuya Pipes, ang inuman dun, hard, di ba? Ayan oh, barkada kami. Kasi, ngayon nga, lagi nila akong inaano, na akong entertainer nila dito sa Lads, dito sa Lads sa Manhattan, sa 21st Street. Tuwang-tuwa sila sa mga kanta ko at mga ginagawa ko sa entertainer ako eh. Gusto nila, kaya lang, grabing inuman doon, talagang hard. Walang beer doon. Walang beer. Lahat Wala ng naman San Miguel Beer dito sa ano eh, sa New York wala San Miguel Beer eh. meron beer dito yung mga Corona mga ano, walang silang ganun. Ang kanila yung talagang heavy, hard liquor. Pero grabe yung hindi ko alam kung version na yung nararanasan ko. Ang unang naging kuha sa akin, yung naging mason ako, talagang Hmm. na-inlove ako sa Bible kasi isipin pa-memorize sa'yo yung Bible verses. Ang gaganda. Hanggang ngayon, memorize ko yan eh. Yung pinakauna, di ba? Si Kuya Rafi, memorize niya yan. Hindi naman magiging master yun. Hindi ka memorize. First Oo. Corinthians 13. Hindi. Psalms 133 muna. Ah, Tapos 1 Corinthians 13. Tapos Ecclesiastes 12. hmm. Memoryado lahat yan. Hindi ka magiging mason, hindi mo memoryado. Yan ang maganda sa mason. May in love ka sa Bible. Hmm. Pero hindi ka titigil doon pag talagang ano, yung Holy Spirit talagang. Yun ang sarili ko lang naman na experience yun. Oo. Siyempre, kung ano yung experience ko, it's only good for me. Di ba? Pwede bang i-share? Oo. Yan yung sa Revelation 2:17 na Hmm. no man knows except yourself na binigyan ka ni Lord. Hmm. Yung pangalan na yun. Kasi sa Freemasonry kasi, meron kami injunction na ganito. Should you ever meet a friend, particularly a worthy brother master mason in as destitute as you have been, it will be your indispensable duty to relieve him so far as you can do so without serious injury to yourself or your family. Yun ang exemption doon. Pero pag bulag ako dito kay Jesus Christ, na-elevate yung kwan. Doon ako nagising. Greater love is has no man than this, that a man lay down his life for his friend. And you are my friend. Si Jesus Christ yun. Wala raw hihigit na pag-ibig.
kundi yung mamatay ka para sa kaibigan. Walang tinuring na kaaway si Jesus Christ. Ang Hmm. turing niya sa mga makasalanan, kaibigan. Doon nauga ako doon eh. Amen. Meron ng mga kaibigan, mga mason din, minsan nagiging avenue yun para makapag-share ako ng Word of God. Kasi sabi nga ni Kuya Piper, Bible-based kasi. Hmm. May nagtatanong sa akin tungkol sa widow son, yung mga destitute. So, in-explain ko tuloy sa kanila kung ano ba yung history ng widow son kay Ezekiel. Doon nila nalaman na, yun di ba, yung nangyari kay Ezekiel, pumunta sa doon sa widow, babae, tapos wala na silang mapakain sa kanya. Kaya ito na yung last, tomorrow we die. Mamamatay sila kasi wala nang makakain. Pero ginawa ni Ezekiel, di ba? Sige, hindi na ubusan ng oil at saka yung paggawa ng tinapay. Sumunod yung naman, nagkasakit yung bata, namatay, yung widow son. Kaya iniakyat doon sa kwarto, tapos humarap sa si Ezekiel, "Oh Lord my God," sumigaw siya. Ganon. Doon nabuhay yung bata. Yun ang ine-explain ko doon sa mga kabro naming mason Oh. na pag sinabing destitute, ganyan yung explanation ni yung illustration pala ang nangyari na pinakita ni Ezekiel. So, in a way, nakakapag-share ako about the Word of God based dun sa mga tanong-tanong nila na naililink ko dun sa Bible. So, kaya maganda yung at least naililink ko sila yung the right interpretation of the Bible based dun sa naintindihan nila, dun sa narinig nila sa tinuturo sa lecture ng masonry. Ganon. Amen. Kung Ganda. totoo, mababait ang mga mababait ang mga mason eh. Yun nga lang, siyempre inuman, di ba? Pero pagdating sa mga kawang gawa, Way of life. oo. Yun nga yung mga mason dito. Dahil gusto nila yung mga tugtog tsaka mga list selection ko. Nila official Magaling. ako nila entertainer. Kaya lang karamihan ng nila Sabado di alas 3 pa lang magse-set up na ako niyan. Ibig sabihin niya alas 12 biyahe na ako. So, hindi naman ako pwede magbiyahe na hindi ako magligpit ng mga gamit na mga dadalhin. Ibig sabihin niyan, wala na muna akong simba kasi pera din doon eh. Kapag sisimba ako, wala akong pera. Pag tutugtog ako, maliban doon sa ibabayad nila kung magkano ibabayad nila, may darating doon ng yung mga napahilig na VIP. Okay ka dito, pasensya ka na dito ha. O magbibigay sila ng tip. So maliban doon sa bayad nila may tip, magandang uwi ko na pera. Kung sa simba lang ako, puro sermon yung marinig ko, wala akong pera. Pero may word of God ako. Pero syempre, kailangan ko magbayad ng apartment o ano. Yan ang malaking tukso. Pero gumawa si Lord ng paraan para hindi ako madala doon. Ezekiel ba yun? So, ayun. Pero pinag-pray ko rin yun. Naalala mo Kuya Pipes noon, na nandito pa si Al, minsan hindi ako nakakasimba ng Oo. Sabado. Ang mahirap lang dyan kasi lahat sinosobrahan eh. Corn, wine, and oil, ni-interpret naman nila, puro inuman, pulutan, sinosobrahan pa inuman. Nalulunod ka talaga, pero pasalamat din ako talaga sa mason kasi kung hindi sa mason,
Hindi ako hindi ako makukuha sa Bible. Yan ang ginamit ng Panginoon para dalhin ako sa katotohanan eh. Mm. Oo. Isipin mo, i-memorize mo yung 1 Corinthians 13. Love chapter yun. Paano ka hindi mai-in love doon? Mm. Tapos habang mini-memorize mo, ang ganda-ganda pa ng mga wordings. Talagang lulutuin ka ng Holy Spirit talaga. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not charity Love. pa rin sa King James but have not Oh, love. I speak of the sounds of Oo. Yeah. And Tingnan nyo become a sa ano, sounding brass or a tinkling cymbal. tingnan nyo On, sa, i-type nyo yung 1 Corinthians chapter 13, tapos ilagay nyo yung Greek, lalabas yan sa internet. Tingnan nyo kung anong love yung ginagamit dyan sa Greek. agape. Mm. Grabe yan. Tapos, Ecclesiastes 12. Pati nga yung ano Kuya Rafi, naalala mo pa? Yung prayer ni King Hiram Abib yung ba yun? Thou, O God, knows our sitting in our uprising Racing. and understand our thoughts afar off, shield and defend us from the evil intentions of our enemies, Memorize mo pa hanggang ngayon, ha? and support us under the trials and afflictions which we are destined to endure while traveling through this vale of tears. Patay na si Kwan noon. Patay na yung third degree noon. Racing yun Sa racing. Pura oratory Galing na. kanta. Memorize mo pa yun, ha? Oo, hindi na nawala sa akin yan It has become part of me. Kaya pagdating doon sa mga pumapasok ng mga Freemason dito, tapos maririnig nila ako, Kwan, hinihila na ako, pumunta ka sa Lads, pumunta ka sa Lads. Hinihila nila ako. Pero sabi ko, hindi na pwede dahil Seventh-day Adventist ako Meron akong higher calling. Ako naman hanggang Blue Lads lang naman ako pumasok. Hindi na ako yung Hindi mga ka attendant nag- bodies, kasi Oo. lalo na yung mga Shriner, kasi nakikita ko doon, yung mga sign pala nila, yung itak, may dugo, ang kung pala yun, ni-illustrate yung victory ng mga Muslims against Christians. Kaya nung makita ko yung history, hindi na, tama na ako sa Blue Lads lang. Umabot ako hanggang 18th degree. Hanggang higher bodies. Pero hindi na ako umabot ng 32nd tsaka 33rd kasi naging ko na nga ako Na-convert ako Talagang tigil lahat ng bisyo. Tinigil ng Panginoon. Madaya ako sa asawa ko Pagka darating siya, mga 2 buwan, titigil na ako uminom tsaka manigarilyo. Wala na akong bisyo. Wala siya maaamoy sa akin. Paglipad ng eroplano, balik na naman ako sa bisyo. Niloloko ko sarili ko Pero nung hatawin ako ng Holy Spirit, wala. Pati asawa ko, hindi ako napigilan Nagulat nga siya Pero the world was never the same again. Siguro, kung hindi kami nagkita ni Epi, hindi ko naman barkada to Makawala na rin ako. Dami ng bisyo. Ang dami na namatay sa mga barkada ko Namatay, biglang nalaglag na pagkatapos ng inuman. Pagkatok do sa pinto, wala na. Puro heart attack, o kaya stroke. Sa mga bisyo. Pero ako, nilinis ako ng Panginoon. Tapos yung mga anak ko, walang may bisyo sa mga anak ko. Mahilig kasi Nahinto yung bisyo. sa Bible Oo. Dating nila dito ay meron kaming small group dito na ay mga tropa-tropa lang. Pagkahapon, katas ng Sabado, mayroong tinatawag na sundown worship. Pagkatapos niyan, kainan, kung si Kuya Eber, tapos sing along. Pero worship talaga, pagkatapos ng simba, magsasama-sama bago Worship talaga. Study of the word.
Mm. Yan, masarap Re-review, talaga. Masarap. reviewin natin yung ano ni Owen ha. Mukhang kasi hindi nga tayo nag-aaral ng Webes. Palagay ko wala pa itong second seal. Wala pa. Wala pa. Pero maganda Napasarap yung ka eh. explanation mo ng paano yan, third seal. Oh. Kasi lagi kong narinig talagang literal pala yung interpretation na narinig ko. Mm. Pero ito yung narinig ko na may deeper meaning pala. Na hindi lang yung sa inflation, hindi lang pala sa ganun. Iba pala. Marami pala yung corruption, apostasy, ganun. Kaya nga, pinag-aralan ko to kasi sa internet, syempre, most of the materials na kukunin natin internet, yung ibang mga interpretation dito, sinama na nila yung famine, sinama na nila dito sa black. So wala na magiging papel yung pale horse kasi nandun pa lang sa pale horse yung famine eh. So dito sinama na nila sa mga ibang marami. Kasi nga ang nagiging goal nila na pinagpe-prepare nila yung mga tao sa darating na tribulation. So dapat maging prepare tayo sa tribulation para i-rapture tayo ni Lord. Ay yung gospel hindi tayo i-rapture kasi tayo yung magte-testify na the power of God, the gospel is the power of God unto salvation, that we don't love our lives even to death. So, hindi naman nila tayo magagalaw kasi kasama natin si Michael the Archangel. So may magte-testify talaga. Ang ano kasi yung doctrine ng rapture is for self gain, yung hindi ako masaktan, hindi ako kasi kikilab ako ni Lord, yung ganon. Walang magte-testify. Kaya yung mga country living, yung maling interpretation ng country living, pupunta sa bundok kasi para mahiwalay sa persecution. Pamangkin lang yan ng rapture doctrine pag hindi naintindihan talaga itong gospel. Pero Kasi kung talagang darating talaga yung araw na yung flee to the mountains. Sinabi ng Panginoon yun eh. Kung hindi sinabi ng Panginoon yun, dito ka lang. Pero darating talaga yung panahon. Pero kung pero purpose mo doon, prepare mo para yung mga taong pupunta sa iyo, meron kang ihahanda para sa mga lilikas. May purpose lahat 'yan. Yun ang tawag na hindi pa ngayon ang panahon na may right time na tulad sa sa Israel yung inatake sila ng Roma, yung mga Christian, may instruction na alis sila. So, may right time din na sabihin tayo kasi kailangan pa rin natin dito para ikuha ng gospel eh. Kasi lahat na lang magtago sa bundok, sino na magkuha ng gospel sa city? So, may right time na kuhan. tsaka yung tago sa bundok nila ngayon para hindi ma-persecute eh. Kaya Ang nga, tago natin sa bundok yung patuloy pa rin tayo nagwo-worship ng Panginoon. May message kaya nga yung sa mga faithful na mga Israelites, yung individual na mga faithful na mga Israelites pagdating ng trouble nila doon sa Rome, walang naano sa kanila. Walang nagalaw kasi sensitive sila sa leading ng Holy Spirit eh. So paano tayo ma-lead ng Holy Spirit? By studying His Word kasi nandyan lang yung instruction eh. kasi ang country living is, sa nabasa ko is for health purpose o pagkuha din sa mga bata. Pagpalaki ng mga bata kasi pag sa city, grabe na influence eh. So, sa country living, kayo lang at saka nature. So mas maging malapit sa Diyos. Pag sa city, wala na, iba-iba na mga ang yung mga influensya sa syudad, lalo sa mga kabataan. So, yan ang na maganda siya for kung may pilaki ka na anak at saka for health, parang ganun. Oo. Okay na, Ate Nets. Mukhang wala pa si Ate Nets ah. Yung pinag-uusapan niyo lang kanina na sabi ni Brother Piper, nag-start siya sa Mason na para mabukas yung isipan para sa Diyos. Parang sinasabi lang po natin na God will use every available avenue. That's true. Minsan, unexpected pa. Kaya wag nating mamaliitin kahit anong paraan at kahit anong daan kasi ginagamit lahat yan ng Panginoon.
Amen. Tandaan natin mga kapatid, no? God, wala nang iba. God is the champion, undefeated champion of communication. Kagaya ng sanctuary, paano niya ma-relate yung salvation niya tsaka pagmamahal niya, pagliligtas sa mga tao? Through the sanctuary message. Merong hindi makaunawa, gagamitin ng iba, pero God will lead His people to His kingdom, to His righteousness, to His ways. Because the way of God is in the sanctuary. Psalm 77 verse 13. Di ba, Kuya Pipes? Hmm. Okay mga kapatid, kung wala na, hanggang dito na lang muna tayo. Ipag-pray nyo ako kasi may series ako doon kila Ariel, pero sa Sabado pa yung dalawang Sabado doon. So kita tayo sa Tuesday? Ah, Oo. Ha? Approve. Okay. Pwedeng pray, Kuya Rafi? Closing prayer? Sige. Lord, we thank you once again. We thank you for this opportunity to study your word. We thank you for this opportunity to use Brother Epi to explain to us what it means by the subject matter we had tonight about the black horse. And thank you, Lord, for the understanding. Thank you for opening our hearts, our minds to really understand the meaning of this third seal, Lord. Lord, we thank you for the knowledge that we learned tonight, and we thank you for the attendance that we had, and we thank you for for using each one of us to share what for the betterment of our understanding, Lord. Lord, as we close the night, we pray for a good night's sleep, so we'll be energized tomorrow. We pray for the concern of Brother Epi, for the materials that he needs to prepare for his teaching teaching ways, Lord. Lord, we pray for our brethren in the Philippines that they may continue on with more energy, Lord. Lord, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.